So, good morning everyone. So, the next topic po natin sa chapter 5, differential calculus is the isang rectangular equation which is under po siya ng parametric equation, no? So, pag sinabing rectangular equation, ibig sabihin po, yung isang problem o isang equation sa isang parametrics is gagawin mo siyang isang rectangular equation. So, under siya ng parametric equation. Pero dito is yung isang equation ng rectangular yung inahanap dito, di ba? So, ibig sabihin, usually, pag equation po, in terms of y, no? So, minsan ka lang makikita ng in terms of x. So, possible po na in terms of x. Depende po yun sa kung ano po yung mabubuo nating equation sa isang rectangular equation, no? So, problem number 1. Sa problem number 1, kung titignan po natin yung problem number 1, so, x is equal to 3 minus t and y equals to t squared minus 2. So, dito, meron tayong sa 3 example dito. So, although naman na ubusin natin lahat ng example sa box, pero this time is tatlong example muna kasi may mga ibang problem pa tayong sasagutan. So, dito is, ang tanong dito is find the rectangular equation, no? So, pag sinabing rectangular equation, ibig sabihin po, hindi ka po magdi-differentiate, no? Hindi ka po magdi-differentiate ng isang rectangular equation. Ang gagawin mo lang, ang ibig ko sabihin, ang gagawin mo lang dito is mag-isolate ka ng equation. So, sa madaling salita, i-isolate mo yung isang equation na kung saan makakagawa ka ng substitution method. Na yung substitution method na yun is applicable doon sa isang rectangular equation, di ba? So, katulad nung sa problem number 1, sa problem number 1 natin is x equal to 3 minus t, then y equal to t squared minus 2. So, dito, tandaan lang, hindi po tayo magdi-differentiate. Hindi po siya derivatives. Rectangular equation po ito. Gagawa ka ng isang equation sa rectangular. So, in terms of y, kung in terms of y po, kung titignan po natin yung problem dito sa number 1, y is equal to t squared minus 2, di ba? So, kung yan po yung problem, isulat muna natin dito, i-rewrite natin para mas madali natin maintindihan. Kung ito po yung equation natin, y is equal to t squared minus 2, di ba? Kung yan po yung equation, ang tanong, ano po yung equation sa t? Ano po yung equation sa y pala? Ano pala yung equation natin sa y? Kung titignan po natin yung equation sa y is equal to t squared. So, dito palang alam natin na function of t. Function of t. So, ang tanong, paano po natin makukuha yung function of t? So, makukuha po natin yung function of t sa in terms of x na equation. Kaya lang, hindi po natin masasubstitute dito. Although, may function of t sa equation ng x, kaya lang po, ito kasi is t. Ibig sabihin lang po, gagawa ka ng isang equation na in terms of t, di ba? Kasi ito in terms of x. So hindi mo masasabi na, sir, ang gagawin ko lang dito isa-substitute ko yung value ng x sa t. So paano mo masasubstitute kung ang equation mo dito is in terms of x? Ano yung gagawin mo? Siyempre, gagawa ka ng isang equation ng rectangular na kung saan in terms of t. Tama? So paano natin ito? I-rewrite muna natin yung problem. Ito yung in terms of x. In terms of x, 3 minus t, di ba? So, paano natin magagawa na in terms of t ito? So, i-isolate natin, di ba? I-isolate natin yan. Ito, negative t, ito transpose natin sa kabila. Tama. So, kaya nga natin i-transpose sa kabila yung t. So, magiging t is equal to 3 minus x, di ba? So, bakit naging minus x? So, di ba kung titingnan mo kasi, ito negative. Pag tinranspose natin sa kabila, magiging positive. Ito positive. Pag tinranspose natin sa kabila, magiging negative. So, ito na yung isang equation mo na in terms of t. So, ano yung gagawin mo? Siyempre, babalikan natin yung equation dito, di ba? So, ano yung equation natin dito? Y is equal to t. Di ba? T ito. So, ang tanong, ano yung value ng t? So, ang value po ng t is 3 minus x. So, ibig sabihin, gagawa ka ng 3 minus x quantity. So, bakit naka-quantity yan? Kasi naka-quantity yan kasi t squared dito, di ba? So, ibig sabihin lang po, ito yung buong t mo. Ito yung value ng t mo. So, minus 2. So, minus 2 dito. So, tandaan lang, itong 3 minus x, yan po yung value ng t. Kinakailangan natin mahanap yung value ng t kasi sa equation natin na t squared, di ba? So, i-simplify natin. So, y is equivalent of what? Ito, ang gawin mo dito, i-FOIL method mo yan, di ba? So, magiging 9 minus 6x plus x squared minus 2. So, minus 2 na to is ito. So, ang gawin mo dito, i-combine mo yung 9 minus 2. Ilan ba? 7.
y is equivalent of 7 minus 6x plus x squared. Tama. So ngayon, ang gagawin natin, commutative properties natin ito in algebra, no? Kaya lang natin i-rearrange yung mga variable na kung saan lowest term siya sa isang constant. So magiging ganito, y is equivalent of x squared minus 6x plus 7. Tama? So dito palang equation na talaga ito ng isang rectangular equation, which is yung in terms of y. Kaya lang, ang sagot po sa box is ganito. So, x squared, ganito yung sagot sa box. X squared y plus 6x minus 7. So, ito po yung sagot sa box. So, okay lang naman. Okay lang kung ito yung sagot mo din. Okay din kung ganito. Kasi, ginawa lang dito kasi, i-transpose mo yung x. So, ganito kasi yan. Ito, pag tinranspose natin ito, magiging negative. Tama. Negative x squared. Then, ito, pag tinranspose natin yung y dito, magiging negative y. So, negative 6x plus 7. So, ano yung gagawin mo? Siyempre, divide tayo both side by negative. Diba? So, negative 1 na lang. So, x squared. Negative to negative, positive. Negative to negative, positive 6x. Positive to negative, negative 7. Kaya naging ganito yun siya. Diba? So, yan po yun siya. So, ito na yung isang equation mo na isang rectangular equation na hinahanap. Ito na yun siya sa problem number 1. So, subukan natin yung problem number 2. So, dito, hindi tayo nagdi-differentiate ng isang variable, kundi nag-isolate tayo ng isang variable na kung saan makakabuo tayo ng isang equation na yung equation na yun is gagamitin natin bilang substitution sa isang function, no? So, sa problem number 2, ano yung gagawin natin? Sa problem number 2, kung titignan po natin yung problem number 2, x is equal to 1 minus u squared and y is equal to u plus y cubed. So, sa madaling salita, dito pa lang alam mo na yun in terms of y. So, dito na lang y is equivalent of u over u cubed. So, ibig sabihin po, ito po yung gagamitin natin sa isang equation. Tama? So, kaya lang po, hindi po natin alam ang value ng u. Hindi po natin alam ang value ng u. Ang alam po natin is yung x, no? So, yung x po natin is so, ayan. So, kung titingnan po natin yung equation natin sa number 2, u, di ba? Ibig sabihin, function of u. So, sir, ano po yung gagawin natin pag function of u? Kasi, hindi po natin masasabi na yung in terms of x natin, ang value na is 1 minus u squared, is gagamitin natin bilang substitution dito. So, hindi naman pwede yung u magiging x, di ba? So, anong gagawin natin? So, ang gagawin po natin, kukunin po natin yung x equation natin. So, kapag kinuha po natin yung x equation natin, ganito yung mangyari, di ba? 1 minus u squared. So, ano yung gagawin mo dyan para makagawa ka ng isang u equation? So, ang gagawin natin dyan, ita-transpose natin yung u, yung negative u squared. Tama? So, kailangan natin i-transpose yung u. Pag transpose natin ito, magiging positive. Tama? U squared. Then, ito magiging negative. So, pag kin-square root natin yan, para matanggal yung quantity, magiging u is equivalent of 1 minus x. Tama? Then after that, yan po yung gagamitin natin ng u. So, sir, ano po yung purpose kung bakit po natin hinahanap yung mga u? Yung mga ganyan, yung u function. Kasi ang purpose po dyan is para magkakaroon tayo ng isang substitution na kung saan applicable po dun sa isang equation ng rectangular, di ba? So, yan, y. So, although pwede naman dito, huwag mo na i-square root yan, then direct ka na sa 1 minus x, pero mag-quantity ka dito. Pero same lang naman ang magiging sagot mo, nasa yun na nun. Kaya nga, meron tayong isang isolation equation na kung saan, depende po sa dami ng alam nyo kung paano nyo siya i-isolate is maraming method paano mo i-isolate. Bali, same lang naman ang makukuha mong sagot. So, nasa yun na yun kung paano mo gamitin. Kasi dito pa lang pwede mo na gamitin ng yung u squared bilang substitution dito. So, in-square root ko lang para masyadong lumiit, di ba? So, para hindi tayo mahirapan mag-simplify. So, yan, u. Ano ba yung u natin? So, 1, yan, 1 minus x plus u squared, di ba? So, tanggalin na natin to. Alam natin kung ano yung u. So, u cube pala to, no? U cube. So, magiging what? Magiging square root of 1 minus x cube. So, di ba? So, yan. So, anong gagawin natin dyan? So, ang gagawin po natin dyan is simplify po natin. So, anong yung operation? So, dito is, alam natin to kung natatanda natin, dumaan tayo sa basic algebra, no? Kung saan nagsisimplify tayo ng mga basic radical, katulad ng mga ganitong problem, to. So, yan. So, y is equivalent of i-simplify mo yung cube, magiging ganito siya. Magiging 1 minus x. Then, plus, magiging ganito.
magiging yung 1 natin mapupunta sa labas, no? So magiging 1 plus square root of 1 minus x cube. Yan. Squared na lang pala siya. Squared na. Magiging squared na yan siya. Bakit? Kasi pinactor out mo yung 1, di ba? So squared na yan siya. So yan. So ang gawin natin dyan, y is equivalent of what? Ito, square root of 1 minus x. Tama? So dito, 1 plus. So yung pag sinimplify mo ito, yung radical to quantity, magiging 1 minus x na lang, di ba? So y is equivalent of 1 minus x. So ito, simplify mo ito, magiging ganito siya. Magiging, may operation pala dito, sorry. Meron operation, nakalimutan ko. Meron ba? Wait lang. Factor out pala yan. So walang operation kaya pinactor out yan. Ang operation na positive nandito sa loob. So mga nito mangyari. 1, ito i-distribute mo sa loob, magiging plus 1 minus x. Yan. So y is equivalent to 1 minus x. So 1 plus 1, 2 minus x. So okay na. Yung ganitong so okay lang kung gusto mo in terms of x. So ang gagawin mo pag in terms of x, i-isolate mo ito. I-isolate mo yung x. So sa madaling salita, mahaba pag i-isolate mo yung x kasi ito transpose mo yung itong mga expansion natin, then i-combine natin, then after that ito transpose natin yung constant sa kabila. So masyadong mahaba. So okay naman, applicable kasi isang rectangular equation kasi ito. So proceed tayo sa problem number 3. So sa problem number 3, x equal to 1 plus 1 all over 1 plus b, no? So the y natin is b all over 1 minus b squared. So ito yung ano natin, ito yung ano ba tawag dito? Ito yung equation natin. So ito yung gagamitin nating substitution. So kung makikita po natin yung y equation po natin in terms of b, no? So anong gagawin natin pag in terms of b? So di ba usually ginagawa natin, kinukuha natin yung in terms of x. Then after that, nag-isolate tayo ng isang function na kung saan ginagamit natin bilang substitution, no? So ito yung x na gagamitin natin. X equivalent of 1. Yan po yung x dito na in terms of x na equation. So paano natin makukuha? Kasi ang purpose natin ito, kukunin kasi natin yung b. So saan yung gagamitin yung b equation? So gagamitin po natin yung b equation dito sa y equation. Kasi kung titingnan po natin yung mga function ng y is nasa b, no? So gagamitin natin bilang substitution. So para makuha natin yung b equation, anong gagawin natin? So multiply tayo by everything by what? By 1 plus b. So ano yung purpose natin pag ito yung multiply natin? So para ma-eliminate natin ito, then after that makukuha natin yung x, no? So ito, pag minultiply natin dito sa x, magiging 1 plus b x. Tama? Kasi ito na yung x, then i-distribute mo lang yung x sa loob. So ito, pag minultiply mo naman dito sa 1, ano mangyari? Matatanggal po ito. Kasi divide yan. Equivalent of 1. Di ba? So para ka lang divide ng x, divide x is equivalent of 1 because of law of exponent. Tama? So parang ganyan yan. So ito, distribute natin yung x. X times 1, x. X times b, bx. Yan, is equivalent of, positive 1 pala yan, negative. So 1. So, anong gawin natin dyan? So, ang gawin po natin dyan, so dahil ang hinahanap po natin dito is in terms of b, no? Kasi yung in terms of b naman natin is gagamitin natin bilang substitution, no? So, anong gagawin natin dyan? Dito transpose natin yung x dito, magiging ganito. Bx equivalent of 1 minus x. Then, divide both side by x, tama? Kasi in terms of b yung hinahanap, no? So, the b is equivalent of 1 minus x all over x, tama? So, ito na yung isang equation na gagamitin natin bilang substitution doon sa y. So, wait lang. So, parang hindi kasi magkasya ba ito? So, wait lang. Pagkasyahin na lang natin. So, yan. So, ano yung y natin? Ang y po natin, sir, is y is equivalent of b. Tama? Ito yung y. Ano yung b? Sir, ang b po is ito. Yung 1 minus x all over x. So, 1 minus x all over x. So, dito natin sa baba yung y. Dito natin sa baba. Kasi masyadong mahaba. Y, yan. Then, ano yung sunod sa y? Sir, may all over yan. So, all over daw, sabi niya. So, 1 minus b. Tama? 1 minus b. B squared. Ano yung b mo? Ito yung b. Diba? So, maging ganito. 1 minus x. 1 minus x squared. Yan. Then, simplify. So, pag sinimplify natin, hindi pala, okay lang. Magkita rin pala. So, kailangan mo lang simplify, no? So, paano ba natin ito simplify? So, doon tayo sa taas. Kaya hindi magkasya. So,
1 minus x all over x, di ba? Then ito yung isi-simplify natin. Yung sa baba, ito yung isi-simplify muna natin. So magiging ganito siya, 1 all over 1 minus x quantity. Then dito sa baba, magiging x squared na yan. Because of what? Because of dito, sa exponent na to. So sinimplify natin yan by FOIL method. Ito, gawin mong single fraction. So x squared times 1, magiging, copy muna natin sa problem sa taas. Ito, x, then y, x squared times 1, x squared. Then after that, ano yung natira? Ito, negative 1 minus x squared. Then meron itong x squared because of single fraction by algebra. So ito, ang gawin mo, ito, naka-double, naka-triple pa, no? Triple division. So anong ginagawa natin dyan? Ito, minumultiply natin by reciprocal. Pag nag-reciprocal ito, anong mangyari? Yung x squared magmumultiply dito. Pero ipapakita ko yung step by step para hindi kayo malito. Kasi baka yung iba, hindi naintindihan. O sir, paano? Bakit naging ganyan? Bakit ganyan kabilis? So, mas okay yung pakita natin yung step ng isang algebra na ganitong fraction. So, burahin natin ito kasi hindi magkasama. So, dito tayo sa taas. So, yan. Ano yung problem dito? 1 minus x, yan po yung natira, di ba? 1 minus x all over what? All over x. Then ito yung, dito tayo magpo-focus. Tingnan niyo ito. Ito, x squared minus 1 minus x quantity all over x squared. X squared. So, pag sinimplify natin ito, magre-reciprocal. Pag reciprocal ng division, multiplication. Di ba? Then, magre-reciprocal din ng fraction. So, magiging multiply yan. By what? Ito, kung nag-reciprocal ito yung numerator, di ba? Pag nag-reciprocal yan, ang magiging numerator mo yung x squared. Ang magiging denominator mo yung x yung sa taas, di ba? So, magiging ganito siya. Yan, magiging x squared all over what? All over x squared. Yan po yung magiging denominator, 1 minus x quantity, di ba? So, ngayon, ano yung gagawin natin dyan? So, ang gawin po natin dyan, ito, kasi ito magmumultiply dito, then ito magmumultiply dito, di ba? So pag magmultiply dito, ano mangyari? So pagkita ko kasi baka magtanong pa. So yan, minus x yan. So ito pag multiply natin dito magiging x squared all over what? Ito i-multiply mo naman dito. So para multiply natin yan, x anong tawag dito? X squared. Yan na pala natin, x squared ba ito? Oh, meron nga, x squared nga. So yan. So ito pala yung itong divide natin dito, magiging ganito siya. Magiging x, tama? Then dito magiging what? Meron tayong isang function ng x squared minus 1 minus x quantity, di ba? So yan. So ito matatanggal dito, di ba? Matatanggal kasi ito. So ito matatanggal. Then ito because of law of exponent. So natira po is 1 minus what? X all over x. Meron kasi isang matirang x dito kasi ito x lang, ito x squared. So law of exponent. So ito, magiging ang matira dito is x squared minus 1 minus x squared, tama? So anong gagawin natin diyan? So in terms of y pa rin 'yan, no? So ang gagawin natin ay i-distribute natin yung x dito. So y is equivalent to x times 1, x times x squared. Then simplify mo ito. Simplify mo ito by FOIL method, no? So magiging negative 1 minus 2x plus x squared. So yan. So ang gawin po natin, i-distribute po natin yung negative sign sa loob, di ba? Distribute po natin yung negative, magiging y is equivalent of x minus x squared all over what? All over negative times 1 magiging x squared negative 1 to positive 2 to negative x. So sana naintindihan niyo. Distribute lang yung negative, no? Sa loob. So x squared dito, di ba? So anong gagawin natin yan? So burahin natin yun sa ano, medyo mahaba-haba kasi pinakita yung iba kasi pag sinurkat kasi natin ito direct to answer na. So yung iba hindi nila naintindihan. So kailangan natin ipakita yung step by step niya. So dito problem number 3 na ito, di ba? So problem number 3 pala. So ayan. Ito yung nakuha natin. Tanda lang, ito po yung nakuha natin. So, ang gagawin natin dito, so, tingnan natin ano bang makukumbine natin. Ang makukumbine po natin ito is positive x squared to negative x squared. Tanggalin yan. So, ano yung natira? Y po is equivalent of x minus x squared. Diba? So, ito, ano yung natira dito? Negative 1.
to positive 2x. So, sir, hindi naman yung ganyan yung sagot sa box kasi yung mga estudyante natin dyan na sa school is tinatanong kinukuha talaga nila yung exact na sagot sa box. So, sir, hindi naman yung ganyan yung sagot sa box. So, although rectangular equation to. So, kaya lang, hindi po ito yung sagot sa box. Kasi ang sagot po kasi sa box doon is ito. Sabi nung isang estudyante, ang sagot po daw sa box daw dapat, burayin natin to. Dapat daw is ganito yung sagot sa box. Sulat natin. So, ganito dapat daw yung sagot sa box. X squared plus 2x and y. 2x and y plus what? Plus y. So, y ba yan? So, x ganyan. Wait lang. Equal pala ito. Equal. Sorry. Equal. Equal to x plus y. So, ganito daw yung sagot sa box, sir. Sabi nung isang estudyante. So, hindi po yung ganito. So, ito po yung nakuha nating rectangular equation. So, ano yung gagawin natin? So, ano bang ginagawa natin pag ganyan yung nakuha nating sagot? Siyempre, nag-isolate tayo para mapa-exact natin yung sagot natin sa box. Pero, okay naman yung ganitong sagot. Kung gusto mo pa i-simplify by algebra, ganito yung makukuha mo. So, paano ba yung sinisimplify? So, ito, mag-multiply ka ng negative 1 plus 2x. So, sir, bakit tayo mag-multiply niyan? Para ma-eliminate natin ito, di ba? So, pag multiply natin ito, magiging negative 1 plus 2x to the y, di ba? Yan ano yung equal niya dito? X minus x squared. Kasi titignan mo kasi, ito pag multiply natin dito, ito mangyari. Ito pag multiply natin ito, matatanggal ito, di ba? Kasi magdi-divide yan siya. So, ito, distribute natin yung y. Y times negative 1, negative y. Y times positive 2x, positive 2x and y, di ba? So, mas muna yung x sa y. Alam niyo yun kasi algebra, di ba? So, ito, x minus x squared. X minus x squared. So, ano yung gagawin natin dyan? Ito, negative y, ita-transpose natin sa kabila. Then, itong negative x, ita-transpose natin sa kabila. So, pag tin-transpose natin ito sa kabila, magiging positive x squared. So, ito, 2x and y. So, kung napapansin nyo, wala na dito yung y. Kasi ang gagawin mo sa y, ita-transpose mo sa kabila, di ba? So, ano yung natira dito? Yung x. Then, pag i-transpose natin sa kabila yung negative y, magiging positive y. So, nakuha natin yung sagot doon sa box na ito. Kasi yan po yung sagot sa box doon sa ano natin, di ba? So, pinipilit kasi ng estudyante na kailangan makuha yung sagot sa box. So, kahit hindi naman, depende kasi yun sa, kung nagbe-best lang tayo sa calculus, which is, ganyan talaga. Pero kung gusto mo i-simplify para algebra, ganito makukuha mo. So, kailangan mo lang mag-isolate dito. Parang wala kasi sa rectangular equation kasi hindi tayo nagdi-differentiate dito. Kundi isolation. Ang unang step, gagawin mo, titignan mo yung problem. Yung y po ang titignan niyo. Then after that, alamin niyo kung ano yung function ng y. Kapag naalam mo na yung kung ano yung function ng y, balikan mo yung function ng x equation mo. Tignan mo kung in terms ba yun ng isang function sa y. Kasi kung okay, naka-in terms, wala ka nang gagamitin isolation, kundi substitution agad. So, pero kung hindi, ang gagawin mo, mag-isolate ka muna. Hanapin mo yung function ng y, hanapin mo yung y, yung value ng y, kung naka-u function siya, kailangan makagawa ka ng isang equation na u, in terms of u, para magiging substitution method doon sa isang rectangular equation. So, ganun lang po yan siya kadali. So, thank you.